Hala, doon po sa mga nagmamahal kay BBM, sigurado po ay malulungkot po kayo. At doon naman po sa galit kay BBM, abay sigurado namang magpipista itong mga ito. At yan po ang ating tatalakayin mamaya. Maliban pa po dyan, tatalakayin na rin po natin dito yung pagbabaklas ng mga Armed Forces of the Philippines. Ayan po, at abangan po natin. At siyempre, bago po yan ay nais ko po munang bigyan ng background muna itong ating programa sa pamamagitan po ng kanta at komposisyon itong si Madam Ana Rivera. Ano po? At yan po, ulitin ko lang po. Doon po sa nagmamahal kay BBM ay malungkot pong balita. Yung ating babalita maya-maya lamang po. At doon naman po sa galit kay BBM, sigurado ay may magpapalitson dyan at may magpapasayawan pa. Ayan. So ito lang po muna ang ating panoorin. Ang bayan ko silang aking mahal, aking dangal. Kailan may di ka iiwan, magpasawalan hanggang Pagtangis at pagdurusa sinisinta. Araw-araw ay dalangin, laya'y mapasakin. Pilipinas ko'y mahal, damdamin ko'y sinisigaw. Silangan, aking mahal, aking damay. Kailan may di ka iiwan, magpasawalan hanggang pagtangis at pagdurusa ng bayan kong sinisinta. Araw-araw ay dalangin, laya'y Sa akin Pilipinas kong mahal, ang daming ko'y sinisigaw. Sandali, ikaw ay aking babantayan. mahal kong Pilipinas, ika'y maglilingkod hanggang wakas. Tanging hangad ay kalayaan ng ating bayan. Kailangan
Ayan po at maraming salamat po dito kay Miss Ana Rivera sa napakagandang awitin, napakagandang komposisyon. At yan po ay ramdam po namin lahat na mga subscriber ko ang mensahe ng inyong kantang yan. At tunay namang tagos sa ating puso at isipan ang bawat lyrics ng inyong kantang yan. Anyway, at siyempre bago tayo mag-umpisa, ay muli ko pong pinapahatid ang aking pong mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay ligtas kayo sa anumang uri ng kapahamakan, mailayo kayo rito sa mga politikong mga kawatan at hindi po kayo magkakaroon ng problema bagkus ay ang dumating sa inyo walang hanggang swerte sa buhay. Ayan po at kaya naman po yung mga hindi pa po nakapag-subscribe at gusto rin pong maswertihin kagaya po nitong aking mga subscriber, abay subscribe na po. Isang pindot lang po ang subscribe, pindot ang notification bell, pindot yung all, at pindot na rin po yung inyong mga ilong para po sa ganon ay tumangos po. At hindi po kagaya nung iba dyan na vlogger, abay kahit na anong pindot ng ilong nila, abay lalo pang lumalapad. Ayan. So, kagaya po ng ating sinabi kanina na malungkot pong balita ito para po doon sa nagmamahal kay BBM. Pero napakasaya naman pong balita ito para doon naman po sa galit dito kay BBM. At ito na po, ipi-play na po natin at para sa ganun ay mapadali tayo at ayun at ayon po dito sa isang vlog natin nakita. Ito po ay kay Nits Vlog at courtesy sa kanya. At hihiramin lang po muna natin sandali itong kay video ni Nits Vlog. At para lang po marami pong mararating itong ating balitang ito ay pindot po ang share, pindot na rin po ang like, ano. So so sige po, ipe-play na po natin para para po ay ayan po Okay, hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Let's M Vlog. Kamusta po kayong lahat? So, eto na nga guys. Eto na nga. Diyos ko po, no? Totoo nga ba guys na itong si VP Sara malapit ng magiging presidente? yun! Dahil itong si PBBM ay malala na raw ang sakit nito. At may posibilidad daw na magkaroon ito ng Alzheimer's. Naku po, delikado yan. Hindi yan pwede mamuno dito sa Pilipinas dahil may Alzheimer's nga, no? Kaya pala, papansin ko, pag mag-speech itong si PBBM, parang nakakalimutan niya kung ano yung sasabihin niya, no? Kahit may script na nga, yung pagsasalita niya, yung pag-speech niya, ay paiba-iba, hindi tugma, no? Yung mga sinasabi niya, kung ano-ano na lang, di ba? Pati si Denise Padilla, nadamay, di ba? Napanood niyo naman, di ba, yung speech niya, parang may kakaiba. Hindi kaya ito yung epekto ng kanyang sakit? Totoo kaya guys na hindi na ito magtatagal? Hindi na raw abutin ng 2028 ay bababa na raw ito sa pwesto. Kasi hindi na raw kaya nito mamuno sa Pilipinas, sa ating bansa. Kaya naman, itong si Senator Amy Marcos, bumaliktad na dahil alam niya na mahina na ang kanyang kapatid. Kaya eto guys, panoorin natin itong... Ayan po at narinig nyo naman po na lumalala na raw po yung sakit ni BBM at mukhang magkakaroon pa raw ng Alzheimer disease. Yun pong Alzheimer ay hindi lamang po magkakaroon kundi mayroon na po siya niyan. Katunayan po ay nakalimutan na rin po niya si Butod. At ang kinikilala na po niya ngayon si Lucrecia. Ayan po, si Lucrecia na po ang kinikilala niya. Wala raw siyang asawang Butod. Nandiyan naman po yun sa sinasabi niya, ano po.
So, hindi lang basta sinasabi na baka magkaroon ng Alzheimer disease. Hindi po. Mayroon na po. So, pero hindi po natin na pwedeng pagtawanan itong mga ganito kasi unang-una, tayo naman po ay tao lamang. Minsan nagagalit, minsan naman ay natutuwa. At madalas, ng mga nakaraang araw, nandoon po yung ating pagmumura, nandoon po yung ating talaga namang napakagaspang ng pananalita, pero kita nyo naman ngayon kung gaano ko kapino magsalita ngayon. Di po ba? Kasi nga po, pagka ganun po kasi tinatabla na, ay doon na po natin nababago yung ating pananalita. Yan. So, yan po ang totoo ay hindi na po niya kilala yung kanyang pamilya. At sabi ko nga, katunayan, sabi ko hindi na niya kilala si Butod, kundi ang kilala niya ngayon ay si Lucrecia. At di ba yung mga nakaraang araw, sinasabi ko po yan na madalas po silang mag-meeting sa kanyang kwarto, 3 oras po sila inaabot doon, na pagkatapos nilang lumabas sa kwarto, ayun daw ay nanginginig pa raw yung tuhod nito. So, ewan ko kung anong pinagagawa ni Lucrecia at kung bakit pati yung tuhod ni BBM may nakakatog na. So, ayan po at yan po ang pwede nating maibalita ngayon at sabi ko nga po ay ipagdasal pa rin po natin ang ating bayan na sana ay mabalik na po sa normal. Dahil nga po, alam naman po nating lahat na yung mga nangyayari ngayon ay puro abnormal. Dahil ang mga namumuno po sa atin ay mga abnormal. At hindi lamang po abnormal, mga bangag pa. So, yan po. Sana po, sama-sama tayo magdasal na sana ay maibalik na sa normal ang ating bayan at ganoon din po maibalik na rin po dito ang ating President Duterte at yan po yung naging sanhi ng pagkakasakit nitong mga taong ito. Kagaya po ni Remulla, hindi po ba na hospital? At ito po ay malamang-lamang ito ay dahil lumalala na ang sakit ito, baka bukas makalawa lang ay baka isugod na rin ito sa hospital. Dahil hindi naman po magbabalita yung mga nagbabalita na yan kung hindi totoo na talagang lumalala na ang sakit. At kitang-kita naman po sa kanyang mukha na talagang meron siyang iniindang sakit. At yun po, sana ay i-grant na po, mag-grant na tayo ng ating Panginoon sa ating mga dasal. At baka ito na po yung ating, ito na po yung sagot sa ating mga dasal, yung nagkakasakit na po. Yung mga masabi nating mga kwan, wala na sa katinuan. Tama ba naman yung ang iniisip nila kapag pinadala nila sa dahig si President Duterte, maging maayos na lahat at maakupahan na nila, lalo na itong si Tambaluslos na ito ang posisyon bilang nangangarap na maging Prime Minister or maging Presidente. So, ayan po at talagang yung pagiging ambisyoso nila na ayaw na nilang umalis sa kanilang posisyon ay yan po yung mga nangyayari sa kanila. At mabalitaan na rin po natin na maging Itaros Tambaluslos ay hindi na rin daw po niya makarga-karga yung kanyang bayag sa sobrang laki na rin daw po. So doon po ba ay natutuwa tayo? Hindi po tayo natutuwa doon, kundi tuwang-tuwa. Di ba ba? So basta po ang sa atin dito, yung mga subscriber ko po dito or mga hindi pa subscriber ko, at ugaliin niyo po manood doon sa John Birana Vlogs at doon po ay puro raffle po ang ginagawa natin doon at nagbibigay po tayo doon ng tigsa 10,000 po bawat isang tao at ang binubunot po natin doon ay 2 tao. Ang gagawin nyo lang po, screenshot lang po yung katibayan na nag-subscribe kayo rito sa John Birana Vlogs at saka dito mismo sa Birana Live Studio TV at isend nyo po sa Tarik Hasan Mir sa Messenger
para po maisali kayo dito sa timba na binubunot natin doon sa June Verana Vlogs. Ayan. At konting patalastas muna tayo. Ayan. At sayang naman po dahil sabi ko nga po sa inyo, para ano pa, yung pagkatapos ninyong panoorin tong video ko, kung inyo pong mapapansin sa kaliwang side, mayroon po nakalagay dyan na I love you all. Ayan. Para ano pa na maglalagay ako dyan kung hindi ko kayo mahal na mga subscriber ko. Kaya sinasabi ko naman po rito, tried and tested na po na kapag ka nag-subscribe kayo rito sa dalawang channel na ito, hindi lamang kayo gaganda, hindi lamang kayo susurtihin, hindi lamang kayo gugwapo, lahat ng mga kailangan ninyo sa buong buhay ninyo ay gagrant lahat yan ng ating Panginoon dahil lang sa pagsusubscribe dito sa ating channel na ito. So yun po, ayaw mo pa ba na mag-subscribe ka lang dito, gaganda ka na? Oh. Kaya sinasabi ko dito sa vlogger na ito, yung malapad ng ilong. Mag-subscribe dito sa channel ko. Pagka hindi nangyari na gumanda ang ilong niyan, hinahamon ko sabihin niya, balikan niya ako, sabihin niya sinungaling ako. Kaya nga yung mga subscriber ko, ang gaganda na. Ang gugwapo pa. Oh. Hindi lang yan. Masaswerte na sila. Yan, wala akong subscriber dito na pangit. Oh. Pero pagka nanood kayo dyan sa subscriber ay sa vlogger na malapad ang ilong na yan, magiging malapad din ang ilong ninyo. Tandaan ninyo. Yan po ang yan. Magre-reflect kasi yan. Oh. Yan po ang sinasabi ko. O, di po ba? Ngayon, dadako naman po tayo doon sa sinabi ko kanina na nagbabaklasan na rin daw yung mga sundalo. Ayan. Ito na po. Tindak, no? Gusto nyo matakot. Pero kayo, ang takot na takot kasi kinakailan nyo manindak. Di na matatakot ang tao. Gising na ang tao eh. Gising na. Palubog na kayo. Kaya kayong mga nasa gobyerno, no? Kayong mga nasa gobyerno, hanggat kaya nyo pa, umalis na kayo sa gobyerno, mag-resign kayo kung kaya ninyo, kung kaya ng posisyon nyo. Kasi kung di kayo magre-resign, well, you better defend the administration of Marcos, this government, because it's going to fall down. Yun ang pananaw ko. Pananaw ko. Yun ang pananaw ko. Hindi inciting to sedition yun. Hindi rebellion. Pero yun ay aking opinion. Papagsak ang Marcos administration in the next few days dahil sa kagagawan din ng Marcos administration o kaya ng mga nakapaligid sa kanya na aanga-anga. Ginalit ninyo ang tao. Tanga kayo eh. Tanga. BBM, ang tanga mo. Mga nakapaligid sa iyo, ang tanga ninyo. Ang tanga-tanga nyo. Survey. No, naniwala kayo sa sarili ninyong pagbago sa survey, sa sarili ninyong survey na bayaran. Ang problema nyo. Magandang araw mga kababayan. Magandang araw. Pilihan ang kanilang mga komento. Papaklas ang armed forces. Sabi ko sa inyo, papaklas. Matakot na kayo. This game will be over soon. 90% in the armed forces. Kampi sa PRRT. Kaya nga, I am warning you, mga kabaro, pupunta sila sa panig ng taong bayan in this upcoming massive people power. Kasalanan ninyo, BBM. Pinagsama-sama na ginagawa ninyo, pinagsama-sama, napika ang Pilipino na galit. Walang binalaan ni Kapdado sila BBM na babaklas ang ibang kasundaluhan dahil mas marami na sa mga ito ang kampi kay PRRD. Dahil tatayo ang mga ito para sa taong bayan dahil di na nila kayang tiisin ang mga nangyayari. Kaya naman nalalapit ng matapos ang kawalang kayaan at mga nangyayari at mga ginagawa sa Pilipinas ng gobyernong bangag. Gusto pa Ayan po at narinig nyo naman po yung magbabaklasan na yung mga sundalo. Actually po ito si Captain Dado ay na yan ay retire na rin po. So
Ayan po at narinig nyo naman po yung mga balita ngayon at ayan po hindi nang galing sa akin kaya wala rin po siguro kayong masabi dyan lalo na itong mga vlog, itong mga bashers ko na fake news. So hindi po nang galing sa akin yan ano po at kinukan ko lang po, iniiko ko lang po yung mga balita na bagamat alam ko mas minabuti ko na pong iba na yung magsalita sa inyo kasi wala po kayong ibang sinabi dyan sa akin kundi fake news ako. Kaya po ang ginagawa ko na lang ay nagpi-play na lang po ako dito ng ibang video bagamat alam ko naman yung mga balitang yan. Ayun nga lang ay wala naman kayong ibang sinabi kundi fake news. Kaya po yung mga nagsasabi walang ibang sabihin kundi fake news ay kayo yung mga, tingnan nyo yung mga itsura nyo, manalamin kayo, ang papangit nyo. Di ba? Habang nagsasalita kayo, nagko-comment kayo rito sa video ko ng fake news, lalo kayong papangit. At hindi lang yan, mamalasin pa kayo. Tandaan niyo. Dahil ang pagsasalita ng mga ganyan na hindi tinatapos ang video, ibig sabihin, wala kayong alam. Kaya ibig sabihin, wala kayong utak. Kaya hanggang dyan na lang kayo na hindi na nababago yung pagmumukha ninyo. Kasi nga, laging yun na lang, fake news, fake news, fake news. Lagi na lang yun ang alam niyo sabihin. Kasi nga, wala nang laman yung ulo ninyo. Puro aligin na lang ng talangka ang laman yan. Ano? So, mahiya naman po kayo doon sa mga nakakabasa. Huwag na sa akin. Doon po baga sa nakababasa ng mga comment ninyo, alam naman po nila na hindi talaga ninyo tinatapos yung video kaya ang ginagawa nyo, nagko-comment pa lang kayo ng fake news. Kasi alam talaga, alam namin yung mga puro talangka ang laman ng ulo. Ano? Ayan. So, basta po dito sa atin ay kayo po na mga tumatangkilik dito sa inyong sariling channel na Birana Live Studio TV ay sumali na rin po kayo doon sa June Birana Vlogs. Mag-subscribe na rin po kayo doon sa June Birana Vlogs. Yung mga subscriber ko rito sa Birana Live Studio TV, mag-subscribe na rin po kayo sa sa June Birana Vlogs para sa ganon ay masali po kayo doon sa raffle. At kaunti na lang po itong dito, hahabulin natin itong 150,000 subscriber. Kaunti na lang po yung madadagdag natin at iguguna po natin yung 1.5 million pesos po. Yan po ay galing mismo sa akin. At kailanman po ay hindi ko binawasan o hindi ako nag-withdraw dito sa ating channel na ito dahil ito po ay sa inyo. Kung meron man po akong pinamimigay doon sa John Birana Vlog ay yun po ay sarili kong pira. Ay nakapag gumastos ako ng tarpaulin na 1.5 million dito sa mga bangag na ito eh. O ayan pa ngayon. Siya nga pala, hindi ko alam, baka kung kailan ko i-broadcast dito, yung isang politiko na gustong magbigay sa atin dito ng ipamigay ko raw. Ipamimigay ko rin daw at bahala na raw ako kung sa anong pamamaraan ko ipamigay. At nagpadala siya rito ng tao niya na para makipag-usap sa akin at magbibigay daw siya ng kasi napanood daw niya yung John Birana Vlogs na namimigay po ako ng 10,000 bawat isang tao at yung iba pa na video ko rito sa Birana Live Studio na papanood pala niya ako at yun po ang sinasabi po niya ay magbibigay daw po siya ng monthly dito sa akin at bahala raw po ako mag-distribute dito sa mga subscriber ko. Pero nangyari na po yan dati noong pandemic. Kaya nga po na isara or
hinakba o sinara ng Facebook yung Facebook ko dati. Kasi nga po dyan sa pamimigay ko dati. At ganyan din po yung nangyari noon na actually dinala na po rito sa akin ng pira. Politiko rin po siya. Ay hindi ko po tinanggap yon. Unang-una ang katwiran ko, pagka tinanggap ko yon, wala na rin akong pagkakaiba sa kanila. Alam ko naman yung mga ibibigay nilang pirang yan ay ninakaw nila sa taong bayan. Tapos tatanggapin ko, tapos ipamimigay ko. Hindi ko po ma-atim yun. Yan po ay nangyari doon sa mga Facebook live ko pa dati noong pandemic. Kaya po nagkaroon ng Birana Live Studio TV, itong YouTube channel ko dahil doon sa pandemic na yun eh. Yan po yan. Ngayon na naman ay may nag-utos, may naipadala sila rito na tao niya. At isa po siya sa politikong kwan po ito. Actually, wala naman ako nababalitaan dito na kwan, pero na masama dito. Kaya lang, isa lang po ang utak ko sa mga politikong ito eh. Lahat po yung mga kawatan po yan eh. So, tinanggihan ko rin po kanina na mag-usap kami. Ang sinasabi ko po rito, hindi po ako gagawa ng programang ganito kung hindi ko kaya. At hindi po ako aasa sa kahit na sino na tutulong or magbibigay dito ng donation o ano pa man dahil ibibigay ko sa mga tao. Hindi ko tinatanggap at ayaw kong tumanggap sa kahit na sinong tao. Dahil unang-una, kung yun nga lang napakaliliit na bagay, yung mga pakulay-kulay ninyo dito, tinatanggihan ko po yun. Para ano pa yung sasabihin ko, madalas niyong naririnig sa akin na hindi ko na po kailangan ang pera kahit pa mabuhay ako ng 1,000 taon pa. Hindi ko na po kailangan ng pera. Ay kung dito lamang po sa kita ng YouTube channel na ito, magmula po nung sumweldo ito mismo YouTube channel natin na ito. Ni minsan hindi ako nag-withdraw dito kahit centavos. Kasi sabi ko nga po, hindi ko kailangan ng pera. At allergy po ako sa pera. Tapos ngayon, may magbibigay dito sa akin ng donation at bahala na lang daw ako mamigay dito sa mga subscriber ko. Hindi ko po kailangan. Kaya lahat po na mag-a-attempt ng ganito, huwag na po kayo mag-attempt. Kayong mga politiko, huwag po kayong mag-a-attempt na magbigay sa akin or mag-offer sa akin ng anumang amount ng pera. Hindi ko po kailangan. Ngayon siguro ay hindi muna kita papangalanan, pero sa susunod at inulit mo pa yan sa akin, hindi lamang kita mumurahin, ibubulgar ko pa yang kasamaan mo. Kaya huwag ka nang mag-a-attempt na magbibigay sa akin. Anong gusto mong mangyari? I-promote kita rito sa aking channel? Hindi. Dahil ang sinasabi ko rito, yung mga lumang mga mukha na nga dyan, huwag nyo nang ibuto. Tapos magpo-promote pa ako sa inyo. Ako na nga nagsasabi. Ano na sasabihin itong mga subscriber ko? Wala akong isang salita. Kaya huwag ka na mag-attempt ulit. Dahil matitikman mo yung malutong at maanghang mura sa iyo sa susunod. Hindi ko kailangan ng pera na galing sa politiko. Yan lamang sabi ko sa iyo. Anyway, sa lahat po ng aking mga subscribers na may mga sakit at may mga problema sa buhay, Panginoon, pagalingin mo na po sila sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Panginoon.
At siyempre, ano nga ba yung lagi ko sinasabi rito pagkatapos ko magdaldal? Ayan, mahal na mahal ko po kayong lahat.